Sa may part ng ano ng panggilid. Kaya kung maririnig niyo yung tunog na yan. Ayan, P6 naman yung gagawin natin mga sir. Start mo natin. Oh, dito pala, nasanay sa click. Sa click kasi dito ka magpipindot. Si P6 saka yung bagong click 160, halos same lang din sila ng ano, pindutan dito. Pipindutin mo muna dito, tapos pag umilaw yung logo na ano na kulay dilaw, parang susi, pwede ka nang ano, pumihid. Okay, pa-start muna natin. Yan, dito yung kanyang remote, ilagay ko muna dyan. Pa-drive muna natin. Yan, start muna natin. Ayan, mandar na. Ayan. Tapos dito tayo sa may part ng ano ng panggilid. Kaya kung maririnig niyo yung tunog na yan. Yan, kala mo connected na yung ano, yung kanyang tunog. Yan, issue niya na yan, issue ni P6 yan. Yung ganyan tunog. Tapos ang lakas ng vibration kahit na tumatakbo na ng ano na 80, yan 80 km. Ang lakas pa rin ng ano ng hinig dahil madragi masyado. Tapos check natin yung kilometer niya kasi bago pa lang tumutok na to eh. Yan, 7,000 pa lang yung kanyang ano kilometer tinatakbo. Pero ano, hindi pa ito nagpapalinis kasi ng ano ng panggilid. Lagi ko namang ano sinasabi kapag ano mga ganito mga sena. Every 6,000 km dapat nagpapalinis na tayo ng panggilid. Yan, ito maingay, tapos ma-vibration. Karamihan din sa ano, karamihan sa naka P6 na ano, kahit bago pa lang ganyan yung tunog ng makina nila o yung panggilid nila. Nakala mo parang connecting rod. Kaya ano, magbubukas tayo ng panggilid tapos nilinisan na rin natin to para mawala yung parang kala mo connecting rod yung problema. Pero hindi yun ang ano, problema niyan mga sir. Si P6 talagang ganyan yung ano yung tunog niya. Lalo pagka kahit bago, ganyan. Kaya ginagawa ko diyan mga sir. Pinapalitan ko ng ano ng slider piece. Yung slider piece na ano ginagamit ko, yung pang ano, pang click. Yun ang nilalagay ko. Okay, tatanggalin muna natin tong ano, tong panggilid niya. Tatanggalin muna natin tong ano, itong kulay itim na to, yung plastic parts na to. Kasi hindi natin mabubuksan yan kung hindi natin tatanggalin to. Dahil mayroon pa sa gitna na tornilyuhan dito sa gitna. Yan, Allen wrench na 5 yung size niyan, tapos tatlo dito na ano na 8 mm. Kaso nga lang dito mga sir, gagamit kayo ng ano, yung ano parang kombinasyon na no na 8 kasi hindi natin may papasok yung ano T-rings dito. Tapos dito may wire pa dito sa ibabaw. Yan, mamaya tuturo ko sa inyo yan kung paano magtanggal nito dito. Tapos gagamit ako ng ganito. O di kaya yung ganito, yung sakay kasi yan, winilding ko, pinutol ko tapos winilding ko. Yan, dapat ganito yung gamitin nyo. Ayan, tanggal ko na. Tapos ito mga sala, hindi ito basta-basta natatanggal. Gagawin nyo muna dyan, itaas nyo, tapos silipin nyo yung pinakababa. Yan, para matanggal ninyo kasi meron to. Pag natanggal nyo na to,
pwede na siyang italikod para matanggal nyo itong push pin lock na to. Yan, tapos itataas nyo na lang uli para hindi na sumabit yan mamaya kapag tinanggal nyo yung crankcase cover. Yan, tapos tatanggalin natin itong crankcase cover nya. Yan, kaya tinanggal natin yung cover na nandito dahil meron tayong tatanggalin tornilyo rito, tapos hindi natin maluludukot yung mga tornilyo na nasa gilid nya, kaya obligado uunahin mo natin tatanggalin yung cover dito na kulay itim, plastic parts yan. Ganon din sa sa click yan, yung bolt nya, mayroong ditong parting maliliit. Kaya tandaan nyo, pagka once na nagkakalas kayo ng nut, tignan nyo muna kung malaki ba yung nakalagay dyan or maliit, kasi iniiwasan natin dyan yung mabaliktad natin yung tornilyo, sasabit o di kaya bubutas dun sa loob. Maluwag na to Yan, mayroon isa pang nut dito na hindi kayang dukutin ni T-Rens. Kaya gagamit tayo ng ganito. Yan, kapag malawag naman na, pwede na natin dukutin. Tanggalan natin lahat ng tornilyo. Pwede natin tanggalin yung cover. Yan, ito yung tornilyo nya. Ito, anim yung maliliit, tapos isang mas malaki, tapos medyo malaki ng konti. Yan, pwede natin tanggalin to. Ayan, nagkulay violet na. Ibig sabihin yan, talagang nagdadragging na yung motor. Ayan, sobrang dumi. Ayan, malaki yung kanyang pulley. Dito mga sarap, kaiba po yung pulley ni 160 saka si PCX na 150. Sa lang din naman yung pinagkaiba nila, sa pulley lang. Dito sa drive piece, same lang din sila. Same pa rin yung yung nut nila sa sa PCX, ADB, click, bit, yan pares pa rin yung sukat. Sukat nito 22 saka 19. Ito makikita nyo naman dito na hindi pa talaga ito nabubuksan kasi hindi pa nabubura yung marking. Yung marking na yan, yung kulay dilaw tapos yung pula. Yan yung marking ng ng Honda. Ibig sabihin hindi pa nabubuksan talaga yan. Kasi kapag once na yan, tulad nga yan, pag naglilinis kayo niyan, nabubura yung pintura na yan. Dito bali hindi pa nabubura dahil hindi pa nakakalas o hindi pa nalilinisan. Kaya every 6,000 dapat naglilinis na kayo ng panggilid para hindi ganito kaagad yung yung bill ninyo. Pero normal lang din naman yan na magkaganyan. Okay, tatanggalin na natin to. Yan yung dumi. Naka-steady lang dyan sa loob kasi walang labasan. Ayan, ang dumi. Wawalulin natin yung torque drive nya, yung lining. Dito mag-check kayo ng belt. Mapapansin nyo naman dito may mga gatla, tapos dito sa gilid may mga crack, tapos sa taas may mga crack din. Pero nakadepende pa rin yan sa kilometer. Kung original na belt yung gagamitin ninyo. Kasi ito mga sir, inaabot yan ng
inaabot ng 30,000 km bago magkaroon ng ano, ng lamat. Yan, ito yung backplate, yan yung bola dito mga sir. Yan, masikip, masikip yan mga sir. Yan, masikip yan, kaso maingay pa rin dahil dito sa gitna. I-sample muna natin. Ayun, malaki yung plate. Yan, kaya nagkakaroon ng ano, parang kalamot, tunog connecting rod. Tapos gagawin ko ngayon dito, natanggal ko na yung panggilid niya, papandarin natin. Tapos bumbayin natin kung mayroon pang tumutunog. Yung mga sara, ma-under na yung motor. Ngayon, tatry natin ano, full rev ko muna. Tapos obserbahin niya kung meron pa yung kanina na tunog na ano, parang kala mo connecting rod. Ayan, wala. Ibig sabihin, sa slider piece lang yung may problema. Okay, papatayin ko muna. Okay, tatry ko muna isang beses ulit. Kasi kanina, nasa ibabaw yung ano eh. Yan, maluwag. Itatry naman natin ang ilubog natin. Para makasigurado kayo na talagang slider piece yung pagpapahinga. Tulad yan, no? Yan. Kaya magpapalit tayo ng slider piece. Kahit makapit pa yan sa backplate natin, kung yung gitna naman ay maluwag na, matik po yan na magpapalit at magpapalit pa rin tayo. Yan ang ano, sakit niya ni P6, maluwag. Kaya nilalagay ko dyan yung pang click. Okay, lilinisan ko muna to. Yan, tapos wawalwalin ko muna yung torque drive. Tatanggalin natin to. Lilinisan natin dito. Ito sa ano, sa backplate, kapag kaganyan mahirap tanggalin, gawin nyo lang ganito. Yan. Kasama to sa ano ha, sa dilinisan ninyo kapag naglilinis kayo ng panggilid. Yan. Kasi dito mga sir, mag-i-stack up din itong lining na to. Sunod naman natin tong torque guard. Re-reapply natin ng ano, ng bagong grasa. Pero dito mga sir, huwag kayo maghuhugas ng gasolina. Kasi kapag once na naghugas kayo ng gasolina, itong o-ring na yan, lalaki po yan. Kumbaga, i-absorb nyo yung gasolina. Lalaki yan. Ngayon, kapag na-symbol nyo na, at binalik nyo na to, may ipit, maaaring maputol. Ayan, pag sisimula na ng ano, na itatapon niya yung langis, grasa, itatapon niya sa lining, magdadragging ka agad. Ayan, sabihin natin yung mga roller pin.
roller pin. Yan. Yan, takpak nyo lang ganyan. Tapos yan, linisan din natin yan. Pero dito mga sir, hindi po ako naglalagay o hindi ako naglilinis ng gasolina. Kasi iniiwasan ko yung masira yung oil seal saka yung o-ring. Pupunasan ko muna to ng basahan, tapos ko siya huhugasan ng tubig na may sabon. Siyata muna ako. Bili mo ka ano? Bili mo ba sa ano? Type bar. Bili mo kong type bar. Yan, pinunasan ko muna tapos huhugasan na natin to ng sabon. Yan, nilagay ko muna dito. Tapos huhugasan ko muna ng tubig na may sabon. Yan, nilinisan ko yan. Okay, bali, kakat ko na ito. Hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ako maglinis dito. Basta gawin nyo lang scratch bright, tapos sabunin nyo yan. Sabunin nyo yan hanggang matanggal nyo yung mga itim-itim na yan. Kahit din dito. Papakita ko lang sa inyo mamaya pagka malinis na. Kasi may naging video na ako nito kung paano ako maglinis. Kaso nga lang, on the click nga lang yun. Pero same pa rin sila kung paano ako naglilinis. Kung ano yung pinanglinis ko doon, yun pa rin yung ginagawa ko sa ibang motor. Yan, nalinisan ko na yung mga parts sa CVT natin. Ayan, gandito sa gilid. Ayan, malinis na uli. Ayan, sabon lang yung ginamit ko rito kasi iniiwasan ko nga yung masira yung mga bearing natin, lalo na yung torque drive. Lalo kung kukulangin natin sa grasa, mas mahihirapan. Yan, malinis na uli. Simbolin na natin ito mga sir. Tapos mamaya explain ko rin sa inyo yung mga dapat wag nyong kalimutan. Lalo na yung clip dito. Karamihan sa nai-encounter ko na nalalaglag yung clip. Isa rin yan sa nagpapaingay. Okay, dapat gagamitin yung grasa, dapat high temp pa rin. Mas maganda yung high temp para hindi kagad nalulusaw yung grasa natin at hindi masisira yung bearing sa ating CVT. Unahin mo natin to. Dito sa bola, ang paglalagay nyo dapat ganyan. Yan yung number nya, number ng bola, kung ilang grams. Tapos dapat pa ganyan, patalikod. Yan, patalikod dapat. Ganyan. Yung butas dito magkasalubong yung walang butas kasi si PCX walang butas yung bola. Okay, lalagyan natin yung slider piece. Ito yung slider piece na pang click. Dito mga sir, kapag once na inugasan nyo ng tubig, mas maganda kung painitin nyo mabuti. O di kaya blower ninyo. O di kaya patuyuin nyo ng mabuti pag wala kayong blower. Mas maganda pa rin pagka papatuyuin nyo ng mabuti. Okay, lalagyan natin. Medyo ginamitan ko ng basahan kasi mainit dahil ginamitan ko ng blower. Wala nang play. Ayan, wala na. Ayan, tapos lalagyan natin ng grasa dito. High temp po yung gamitin yung mga sira. Ayan, wag din masyadong marami. Dapat saktong-sakto lang. Ayan, tapos lalagyan nyo rin ng grasa dito. Kunti lang ilagay nyo. Wag masyadong marami.
Yan, kaya yung ginagawa ko, nilalagyan ko ng grasa dito. Kasi hindi yan pupunta dito dahil meron siyang dust seal. Yan, tapos may mga gatla-gatla doon sa pinaka loob ng ano, bushing natin. Ipailalim nyo. Yan, tapos asimbolin na natin yung torque drive. Yan, asimbolin natin to. Dito mga sara, ilagay nyo muna to. Huwag nyo muna siyang lalagyan ng grasa. Yan, kaya yung ginagawa. Tapos ngayon, saka ako maglalagay ng grasa. Yan, ginagawa ko, ilalagay ko rito. Yan, tapos saka ako gaganituhin para sumiksik yung grasa sa loob. Yan, doon sa loob yung grasa. Yan. Tapos lipat kayo ulit sa may kabila. Ganun ulit yung gawin nyo para sumiksik yung grasa. Yan. Tapos ingatan nyo pa rin dahil inugasan nyo na to, dapat hindi pa nakakalat yung mga grasa. Pagka nalagay nyo na ng grasa, lalagay nyo na yung roller pin. Yan, itatapat nyo sa butas. Yan, lagyan natin yung roller na pin. Sa ako ilulubog, lalagay ko ulit. Yan, nalagyan ko na. Tapos lalagyan na natin yung takip. Yan. Huwag niyong lalagyan ng sealant dito sa ilalim. Kasi kung okay naman yung yung puring, hindi po yan tatapon yung grasa. Kasi ang dami kong napapansin na nilalagyan ng sealant dito. Pumapangit lalo. So naman natin asimulin yung lining saka yung housing nya. Yan, nilalagyan ko rin ng grasa dito. Kaso kunting-kunti lang talaga, yung parang pampadulas lang. Yan. Kapag ka may yung kamay ninyo may grasa, huwag nyo ihahawak dito sa lining para hindi mag-dragging. Okay, lalagyan natin yung spring. Dito naman sa spring, di naman kayo maliligaw rito kasi kapag once na napagbaliktad nyo naman yan, hindi po yan papasok. Yan, dapat malinis yung kamay nyo bago kayo umawak sa lining. Yan, madali lang naman ito ilagay. Yan. Tapos sa backplate, kasi mahirap nga itong ilubog saka tanggalin, gawin nyo lang, tuktukan nyo. Kasi kapag hindi nyo ginawa to, hindi nyo nilubog ng maayos yan, tapos binalik nyo yung silak nyan, bubuka lang lalo. Tapos kapag kumandar nyo yung motor, matatanggal lang. Dapat isaktong-sakto nyo dun sa kanal. Yan, sakto nyo dapat sa kanal. Para kapag binalik nyo yung silak, hindi po siya bubuka, para iwas tanggal. Tapos ginagawa ko ganyan, pinaplayas ko muna, saka ko binabalik.
para masikip uli siya kapag nilagay natin doon. Yan, pagka nagbabalik kayo niyan, siyempre hahawakan niyo yung yung silak. Kasi iniiwasan natin yung tumalsik. Kasi pagka tumalsik yan, hindi ka maibabalik. Siyempre kulang. Yan, ganoon lang. Tapos lalagyan na natin to. Yan, dapat malinis. Pagka may grasa yung kamay nyo, punasan nyo muna para hindi masadong tingnan. Saka dapat maigpit yung nut na yan para hindi tumalsik. Yan, bago natin ilagay ito, siyempre lalagyan mo natin ng grasa. Pag naglalagay kayo ng grasa, puntiriyan nyo yung pinaka bearing dun sa pinaka ilalim, sa dulong-dulo. Yun ang lagyan nyo ng kasi yun ang unang nasisira. Yan. Dito mga so na magkaiba po yung bearing ng Click 150 Saxi PCX. Ayan, magkaiba po siya ng torque drive bearing. Ayan, tamihan nyo lang. Huwag naman masyadong maray-madahan, basta sakto-sakto lang. Ayan. Kasi mas malang torque drive bearing. Ayan. Lagyan ko lang, tapos lagyan natin yung belt. Tapos sa may shock drive, lagyan nyo rin ng lagyan nyo rin ng grasa. Dapat wag marami. Lagyan natin sa belt yung mga letra dapat nakaharap sa inyo. PCX talagang makapag yung belt niya. Okay, babalik na natin yung cover. Off ko muna yung makina. Tapos lalagyan nyo ng grasa yung mga yung dowel. Ayan, nilagay ko na. Balik ko na lahat. Tapos naikatan ko na rin ng tornilyo. Tapos testing up naman natin papanda rin. Piti mo nga to, tropa. Piti mo nga yan. Ayan. Sige pa, piti mo pa ito. Ayan, mandar na. Tapos pull drive natin. At tututok ko yung camera dito sa may panggilid. Nawala na yung pan, parang tulog connecting rod. Ayan, ito yung slider piece nya na pinalitan natin. Ayan, tahimik na ulit. Ayan, dito na nagtatapos yung ating video mga sir. Yan lang po gawin nyo kung sakaling ganoon din yung problema ng motor nyo, maingay, mabibrate, ganyan. Palitan nyo yung slider piece. Yan, tapos parang yung tunog, parang connecting rod. Ganoon lang po gawin ninyo. Yan, yung kilometer nya.
Bagong bago pa. Okay, ganito na lang yung video natin mga sir. Maraming salamat po.